fire, homie, I feel too alive. Good day, car buddies! So today, we're here now at Toyota Silang and i-review natin itong RAV4 LTD. But before we start, I'm Aya. And I am Ara. Also today, kasama din natin ang kanilang senior marketing professional, which is si Ma'am Ann. So Ma'am Ann, pwede niyo po sila invite here. Hello ulit, car buddies. Again, ako ulit si Ann Formentera, senior marketing professional ng Toyota Silang. Isang mainit na summer para sa ating lahat. And ini-invite ko kayo na magpunta dito sa Toyota Silang. Pag-usapan natin ang pangarap niyong sasakyan sa package na gusto nyo. Again, bago ko makalimutan, i-review ng ating CarView Angels ang bagong-bagong RAV4 LTD dito lang sa Toyota Silang. And if interested kayo, you can contact Ma'am Ann. I-flash na lang namin yung contact details dyan sa screen. And also, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, kindly like, share, subscribe, CarView page, and also hit the notification bell para lagi kang updated sa aming upcoming videos. So, Ma'am Ann, pwede na po ba kaming mag-start? Pwede na, let's go! Let's go, guys! It's been a while since nakapag-vlog kami ng Toyota dito sa channel namin. And for today's video, we had something special. This is the 6th generation RAV4. This new RAV4, it's available in just 2 variants. And what we have here is the top-of-the-line LTD HEV cost 2.5 million. And the more affordable one, the Adventure HEV cost 2.18 million. Medyo malayo yung price difference nila because this one has more equipment and at first glance, it's very obvious yung difference look ng dalawang variants. The Adventure looks more rugged, more adventurous, but this one has more premium and sporty looks. We don't have the Adventure variant here. Maybe sa next vlog na lang namin. But today, we will explore ano pa bang mga premium features netong RAV4 LTD. Starting with the engine. It has 2.5-liter 4-cylinder gasoline engine with a hybrid system producing a total max output of 239 PS and 221 Newton-meter of torque mated to an ECBT and it's on all-wheel drive. For our color option, we have Everest, Avant-Garde Bronze Metallic, Dark Blue Mica, Altitude Black Mica, Red Mica, Massive Gray, Urban Rock, Platinum White Pearl Mica. Medyo nakulangan lang ako kasi mas okay if meron siyang gas strut and engine cover at this price point. But ang importante naman yung kanyang engine and it has mixed fuel consumption around 20 km per liter. It's not as impressive than other plug-ins but considering its powerful 2.5-liter engine, the fuel economy para ka lang naka-Wigo. Check nyo na lang sa Google yung fuel economy ng Wigo and it's even better than Vios non-HEV na around 15 to 16 km per liter. Amazing, right? So, sara na natin to and check na natin yung exterior. So, car buddies, first impression dito sa ating RAV4, malayo na yung looks niya sa previous model. Mas edgy and boxy na yung looks niya. Dito sa upper part niya, hawig na siya ng Camry na tinatawag ng Toyota na hammerhead design. Sa upper grills naman niya, na hexagon yung shape niya, which is similar sa Corolla Cross. May silver accent din siya na mas prominent siguro if dark yung body color. Meron din tayong 4 na sensor and isang front camera. Sa lower grille naman, matte black with gray accent.
Meron naman tayong combination ng matte black and glossy black dito sa front fog light, which is LED. Sa headlight naman natin, meron tayong projector LED na 2 layer yung DRL niya na nagiging turn signal. Connecting na din yung glossy black niya. And that's all. Check naman natin yung side profile niya. So, car bodies, ang unang mapapansin natin dito sa side profile niya is kung gaano kalaki yung wheels niya na ang sukat ay 235/50R20. And ang brand niya ay Toyo tires. And yung wheels niya ay combination ng glossy black and glossy silver. So, sa braking system naman ay all-disc brake. And sa suspension naman dito sa harap ay MacPherson and sa likod naman ay multi-link. And meron din siyang black plastic molding and mudguard and side sensor. For our side mirrors, auto-fold na siya and power adjust. Meron din tayong side camera, paddle lamps, and turn signal. Meron din siyang blind spot monitor and glossy black. Sa taas naman natin, meron tayong low profile roof rail na glossy black. And sa pillars naman natin ay matte black. And sa windows natin ay green glass. And sa lower part naman natin, continuous pa rin yung black plastic molding niya. Dito naman sa ating door handle, body color and smart entry na din siya. And for our key fob, classic lang yung look niya and meron siyang lock, unlock, and tailgate release. And pangalawang mapapansin natin dito, yung body lines niya na napaka-aggressive yung looks, especially dito sa likod. And for our dimension, 4,600 by 1,855 by 1,695 mm, 2,690 mm wheelbase, 201 mm ground clearance. And dito naman sa likod natin, meron tayong glossy black shark fin antenna. Sa spoiler naman, body color and black. At dito natin ang ating third brake light, defoggers and wipers. Dito naman sa logo ng Toyota ay blackout lang siya. Ang naka-chrome lang yung RAV4. And sa taillights naman natin, naka-integrate siya sa glass at sa glossy black, which is ito ang ating tail light. Ito naman ang ating reverse light. Ito ang ating turn signal and brake light. And yung design niya is parang horizontal na, same sa ating lower bumper. Speaking of lower bumpers, same siya sa harap, which is combination ng gray and matte black. Meron din siyang 4 na sensors. And aside from that, meron tayong camera dito and logo ng HEV and E4. In short, meron tayong electric motor that drives all 4 wheels. So, car bodies, bukod sa power tailgate, meron din siyang kick sensor. Saan yun? Pinindot ko. Sorry. Dito naman sa likod, ang cargo space niya ay 1,070 liter. Pag nakababa naman yung second row natin is 2,000 liter. And meron tayong JBL subwoofer dito. Meron din tayong net compartment. Nandito din ang ating 12-volt socket. Meron din tayong cargo light. And meron din tayong tonneau cover. Dito naman, nandito ang ating donut spare tire. And bago ang lahat, nandito ang ating safety features. 7 SRS airbags, ABS, stability control, hill start assist, hill descent control, 360 camera with 6 front sensors and 6 rear sensors. And for our Toyota Safety Sense, we have pre-collision system, auto high beam, lane tracing assist, lane departure alert, auto high beam, adaptive cruise control, intelligent parking assist or tinatawag na autopilot. And bago natin tawagin si Ate Ara, shoutout po kay Sir Alfredo, yung laging nagme-message sa akin sa Messenger. So sir, if hindi ka pa naka-membership, magpa-member ka na para mapanood mo yung mga exclusive naming videos. So that's all para sa ating exterior. Check naman natin yung interior with Ate Ara. Thank you, Aya. So ngayon naman, let's check kung ano ba yung ating interior. Dito naman sa ating door panel, so first impression ko dito is very dark nung ating theme kasi meron tayong combination of black and gray here.
Ayan, yung dito sa upper part, yan, plastic materials yung ginamit. While dito naman, hanggang armrest natin is leather and then color gray siya. Ayan, so nandito yung ating grab handle which is color gray din siya. And then dito sa area na to is yung ating 2 memory seats. So dito naman sa lower part natin is meron tayong small compartments here. Pwede din siya maging grab handle. Also, yung ating windows, which is lahat sila is automatic, up and down, nandito din. Yung ating door lock and unlock, and yung ating controls for our side mirrors. Ayan, dito naman sa lower part, hard plastic materials again. Then, meron tayong small compartments and bottle holder here. So, meron tayong total of 9 speakers, which is, lahat sila is JBL brand. So, check naman natin kung ano pa yung nasa loob. Let's go! And to mention pala guys, before I forget, yung ating RAV4 ay made in Japan. So, nandito yung ating tag. So, makakasigurado talaga tayo na quality siya. Here naman sa ating seats, we have 8-way power adjust. Same lang din siya sa ating passenger. And pagdating naman sa design ng ating seats, we have leather materials here with gray stitches. Also, meron din tayong minimal na suede materials here na color gray. And guys, dito naman sa left side ng ating dashboard, nandito yung ating aircon. Yan, medyo malaki siya guys compare sa iba. Also, black plastic materials yung nandito, while yung sa gitna naman is leather. Color gray din siya. And then, meron tayong mga abang na buttons here, pero meron tayong buttons for tailgate release. And then sa lower part naman is yung ating hood release and gas release. So check naman natin yung kanyang steering wheel guys. So ganun pa din naman, meron tayong black leather here with black stitches naman. And then yung ating Toyota logo here is naka matte silver. While yung ating buttons or controls here dito sa left side natin, this one is for gauge and infotainment and calls, ayan. And dito naman sa right side natin is yung ating ADAS or for Toyota safety sense. Then dito naman yung ating stocks. Sa left side natin is for automatic headlights. While dito naman sa ating right side is for automatic wipers. So, check naman natin guys kung tilt and telescopic ang ating steering wheel. So, ayan. Alright. And then, let's check the horn. Dito naman tayo sa taas guys. So, both passenger and driver seat, meron tayong visor here. And then, ayan, parehas sila merong mirror and also meron din tayong lights. Meron tayong grab handle and then dalawang mic here sa driver and passenger. Ayan. Ayan, so dito naman sa area natin, nandito yung ating sunglasses holder. And then dito naman sa area natin, yung controls natin for our sunshade. Ayan. Dito naman sa right side, yung ating panoramic sunroof. Same lang din yung nandito sa baba. So, ito, automatic siya. Dito naman, pwede natin siyang i-adjust sa taas. And then, kung mapapansin nyo, meron tayong abang here. Yung ating map light naman is touch sensitive. Same lang siya dito sa ating passenger seat. And kung mapapansin nyo, ayan, medyo maliit lang yung lights natin here. Pero maliwanag naman siya, guys. And then, we have here auto-dimming rear view mirror. Dito naman guys, sa ating dashboard, kung mapapansin nyo, same na same yung design niya. Kasi yung ating exterior design, may pagka-boxy and edgy. So, dito sa loob natin, consistent yung design niya. Madami siyang kanto, yan kung mapapansin nyo. And then, yung ating dashboard guys is plastic material. And then, meron din tayong heads-up display here. Yung ating speakers din nandito, which is total of 4 dito sa harap natin. Meron sa dashboard and then meron din sa pillar. Yan, JBL, yung brand. Dito naman, meron din tayong small compartment. And then, ang leather lang dito is, ayan, ito lang. Pagdating naman dito, hard plastic din siya. Yung glove box natin. Oh, hydraulic assist. Tama ba? Uy, tama. So, ayan guys. Yung ating glove box, hydraulic assist na siya. So, hindi siya bagsak-bagsak. And pagdating naman dito guys sa ating armrest, so, meron tayong leather here. So, pwede siyang buksan from passenger. And then, meron din tayong
pwede din siya buksan ng driver. So, di ba, nice. Also, pwede din siyang tanggalin. So, pwede siya maging tray. Or pag nabubuisit ka sa boyfriend mo, karat lang. Ang brutal. And then, pwede din siya ma-flip, guys. So, kung ayaw mo ng leather, gusto mo ganyan lang, may papatong ka, pwede din siyang ganito. And then, yung loob naman natin, balik na natin siya. Sa loob naman, guys, ayan, malawak yung ating space here. Tapos, meron din tayong 12-volt socket. Ayan. And then, yung ating USB charging port. Dito naman sa ating center console, guys, kung mapapansin nyo, meron naman tayong gray accent here or may pagka-gun metallic yung color niya. Then, meron tayong touch of gloss black dito sa ating electronic shifter. And then, nandito din yung ating park, reverse, neutral, drive, or yung ating low gear kasi wala tayong plus and minus. And dito yung ating buttons for electronic parking brake, auto hold, also yung ating 2 cup holders. Ayan. And then, meron tayo, guys, yung small compartment. So, pwede natin siya lagyan ng keys or wallets, cards. Ayan. So, dito naman tayo, guys, sa taas. So, meron tayong wireless charging pad here. So, kung gusto mo mag-charge. And then, dalawa na siya. Kung gusto mo naman naka-wired ka, ayan, meron tayong Type-C charging port here, which is fast charging na to kasi 45 watts. And then, meron din tayong buttons here sa right side. Ito for hill descent control and then next traction control. While dito naman sa left side natin is for our 360 camera and then yung ating auto park. So ayan, kung nahihirapan ka mag-park, yan, meron tayong auto park. So pwede siya mag-park into parallel or perpendicular. And then meron din tayong buttons here sa upper part. So nandito yung ating drive mode, yung ating EV mode, trail, snow, and then normal. And kung mapapansin nyo, diba, may design yung kanyang buttons here. And napaka-sporty niya tignan. So, kahit naman dito sa ating center console, napaka-edgy and sporty tignan yung design niya. Alright guys, so, meron din tayong 12.3 inches digital display here or yung ating gauge. And then, yung display niya, para mabago natin, meron tayong controls here sa ating left side. So first, ayan, kung makikita nyo, dito meron tayong summary ng display natin. Makikita nyo na dito yung ADAS, speedometer, and then yung fuel consumption nandyan din sa ilalim. And then dito naman sa left side natin, yung ating driver info. And then pwede din natin siyang palitan, guys. So, i-click lang natin tong down button. Kung makikita nyo dito, yung power ng 4 wheels, kung ano yung gumagana, and then messages, nandito din siya, guys. Yung settings, yung total average, tapos yung EV driving ratio, nandito din siya. Yan, yung compass natin. Yung audio, pwede din siya ditong makita. Yan. Yun lang naman yung dito, guys. And then, after that, kung gusto mo pabaguhin yung display, click lang natin to. And then, yung left button or right button. So, ito naman, guys, yung next natin is for ADAS, which is makikita din natin yan dito sa ating heads-up display. And then, after that, meron din tayong trip average. Yan. And then, meron pa dito, guys, yung map. So, ang kagandahan, hindi lang siya sa infotainment, meron din sa gauge. Pwede din tayo mag-maps. So, yun lang naman. And then, guys, meron din tayong infotainment here, which is 12.9 inches na siya. And then, meron siyang wireless Apple CarPlay and wireless Android Auto. And then, guys, kung mapapansin niyo yung ating homepage here, divided siya into 2. First, yung mapa natin here. And ang kagandahan dito, guys, pwede siyang offline maps. Ayan. And then, yung dito naman sa right side natin, nako-customize yung widgets natin. So, pag in-scroll nyo siya, ayan. Ayan, meron ditong edit widget. Ayan. So, yan. Yan yung mga options para ma-customize siya. And then, guys, dito naman sa lower part natin, more on climate controls yung meron tayo here. Ayan, nandito yung ating physical button for our dual zone aircon. And then, pwede nyo din siya ma-navigate sa touch screen. Ayan. And then, also, dito din yung ating heated and ventilated seat for both passenger and driver seat. Ayan.
Then guys, punta naman tayo sa settings. Ayan. So, nandito yung ating, yan, for example, yung profiles. Yan, dito. And then, meron din tayo sa right side, yung driving assist natin. So, yan. Meron tayong driver support here, collision mitigation, and then also yung parking assist natin. Ayan. And then, notification. Also, meron din tayong climate control. Yun guys, sinabi ko kanina. So, more on sa aircon natin to. Ayan. So, mapapansin nyo, meron siyang echo and sync here sa gilid. And then, yung seat illuminating naman natin, seat illumination pala. Ayan. Boarding exit. Ayan, and then illumination. So, yan, yung ating illumination. So, this one is for interior lights lang. And then, vehicle customize. Ayan, yung headlights. And then, beam lights natin. Yung door. Ayan, kung auto lock or unlock while driving. And then, meron din tayong security here. So, nandito yung for smart entry and start system. And then, yan, lock and unlock option din. Also, meron tayong drive mode. Ayan. Nandito yung ating normal. Then, eco. Sports. And then, yung customs natin. Ayan. So, pwede natin siyang... So, nandito yung ating powertrain, steering, and then yung air conditioning. Ayan. Pwede nyo siyang i-customize. So, yun, meron din tayong shortcut key. I-swipe nyo lang pa down. So, yun, madami pa siyang features here. So, kung interested kayo, pwede kayo mag-visit here at Toyota Silang para mas ma-explore nyo yung ating infotainment or yung car features natin. Hello, car buddies! So, ngayon, nandito tayo sa second row. So, pagdating naman sa seats natin, same pa din naman siya, leather material yung ginamit. And then, kung mapapansin nyo, ang haba pa nung space ko dito para sa knee room and also sa headroom. So, kahit matangkad kayo, pwedeng-pwede. Kasi ako 5'6" ako. Pero, kasya pa din ako dito. And then, kung mapapansin nyo din, yung width lang natin, medyo hindi siya ganun kalaki. Pero, kasya pa din dito, tatluhan. Kaso nga lang yung sa gitna ng upo. Yung tunnel kasi natin, medyo mataas siya. So, yun lang naman. Pero, ayan, kasya pa din naman tatlo dito. Pagdating naman sa sandala natin, guys, meron tayong 2 level. So, pwede natin siya recline pag ganyan. And then, pwede natin siya isagad. So, yan. Masagad siya. Pwede din dito sa kabila. And, meron din tayong armrest here with 2 cup holders. And, yung door panel naman natin sa second row, same pa rin naman siya. Meron tayong plastic materials and leather yung ating gitna. Then, same lang din ng design for door handle. And then, meron din tayong small compartment here. Or pwede din siya grab handle. And then, yan, meron din tayong small bottle holder dito. So, wala nga lang tayong compartment. Pero, yan, meron naman tayong bottle holder. And then, meron din tayong speaker dito sa ating door panel. So, sabi ko nga kanina, meron tayong total of 9 JBL speakers. 4 sa dashboard, 4 sa pinto, and meron din tayong subwoofer sa likod na kanina pinakita ni Aya. And other amenities natin, guys, here, meron tayong charging port here, which is Type-C na, with 15 watts. Also, yung ating buttons for heated seats sa ating rear passenger. And meron din tayo, guys, dalawang aircon vents here. So, kung mapapansin nyo, wala tayong lagayan ng phones kung gusto nyo mag-charge. Pero pwede naman nating gamitin yung ating map pockets or this one, di ba, yung ating armrest na flip siya into tray. So, pwede din tayo maglagay doon ng phones if magcha-charge tayo. And pagdating naman dito sa taas natin, nandito yung ating grab handle and kung mapapansin nyo, wala tayong map lights here kasi meron tayong malaking panoramic sunroof. So, yung map light natin, nandito siya banda sa likod. And LED lights na siya. Medyo warm lang yung colors. So, ayun nga guys, complete naman yung amenities natin here. And for 2.5 million pesos, for me, worth it na siya because Toyota brand naman. And alam naman natin yung Toyota brand, diba? Sulit na sulit pag sila yung gumawa. So, for me, in my opinion, mas mararamdaman ko yung pagka-premium niya if ever may ambient light sana tayo dito. So, yun lang naman guys, yung opinion ko. Kaya guys, what's your impression here sa ating RAV4? So, comment down below. And that's it for our interior design. Balik naman tayo kay Aya.
So that's conclude our full walk-around review of RAV4 LTD, and I hope guys you enjoy it. So sa mga may request pa dyan, just comment down below and sisikapin namin na i-review yan for you. So guys, if interested kayo, you can contact Ma'am Ann. Ipa-flash na lang namin yung contact details dyan sa screen. Or you can also visit here at Toyota Silang. So thank you so much Toyota Silang for accommodating us. And guys, kung mapapansin nyo yung nasa likuran namin, nandito yung kanilang Toyota Vios Active. And na-vlog na din namin to last time, so you can check it on our YouTube channel. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe Carvio PH. And also, you can hit the notification bell para lagi kang updated sa aming upcoming video. And also guys, we have membership subscription. Kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, you can join us on our growing Carvio PH fam. And you can access our exclusive contents para mas makilala nyo pa kami. Once again, I'm Carvio PH Angel Aya. And I am Carvio PH Angel Ara. See you on our next